Nalamig ang dulo ng mga daliri ni Amara nang may maramdaman siyang kakaiba sa loob ng bulsa ng coat ni Marco. Isang matigas at malamig na metal. Hindi ito ang wallet ng asawa niya. Hindi rin ito ang susi ng kotse. Dahan-dahan niyang dinukot iyon, itinago sa kanyang palad, habang ang mga salita ni Marco ay umaalingaw-ngaw pa rin sa buong ballroom. Sa aking pinakamamahal na asawa, Amara, ang aking ilaw, ang aking inspirasyon, ang aking lahat. 10 taon, isang dekada ng pagmamahal dahil sa'yo. Nagpalakpakan ng lahat ng bisita, mga kaibigan, at kasosyo sa negosyo na dumalo sa kanilang engranding 10th wedding anniversary party. Ngumiti si Amara, isang ngangiting sanay na siyang ipakita sa publiko. Isang ngangiting perpekto, tulad ng buhay na binuo nila. Pero ngayon, sa kanyang palad, hawak niya ang isang bagay na sumisira sa perpektong larawan na yon. Isang cufflinks. Gawa sa ginto, may disenyong ahas na kumakagat sa sarili nitong buntot. Hindi ito ang ibinigay niya kay Marco kaninang umaga. Ang regalo niya ay simple at eleganteng silver cufflinks na may inisyal na M. Ito ay iba, bago, at tiyak na hindi galing sa kanya. "Okay ka lang, mahal?" tanong ni Marco. Ang braso nito ay pumulupot sa kanyang baywang. Amoy alak at mamahaling pabango ang kanyang asawa. Ngumiti ito. Ang ngiting dati ay nagpapatunaw sa puso niya, pero ngayon ay tila isang maskara na lamang. "Napagod lang siguro," mahinang sagot ni Amara. Itinatago ang kamay sa kanyang likuran. Nang matapos ang gabi at nagsiuwian na ang mga bisita, tinulungan ni Amara si Marco na hubarin ang kanyang coat tulad ng lagi niyang ginagawa. Ito na ang pagkakataon niya. "Marco," sabi niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. "Kanino galing ito?" Ipinakita niya ang cufflinks. Saglit na natigilan si Marco. Nakita ni Amara ang bahagyang paglaki ng kanyang mga mata bago ito mabilis na ngumiti. Isang ngiting pilit. "Ah, yan ba? Bigay ni Mr. Tan. Lasing na yata kaya napagkamalang birthday ko," sabi nito sabay tawa. "Alam mo naman yon." Hindi tumawa si Amara. Ang kanyang mga mata ay napako sa kwelyo ng asawa. May isang maliit, halos hindi makitang bakas ng pamumula. Isang mantsa ng lipstick na tila pilit na pinunasan. Napansin ni Marco kung saan siya nakatingin. Agad nitong hinawakan ng kwelyo. "Naku, manako, baka naman sa pagbati ng mga bisita kanina. Ang daming humalik sa akin, alam mo na." Tumango lang si Amara. Hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan niyang pumasok sa banyo ang asawa. Kinuha niya ang coat nito at inilagay sa laundry basket. Habang ginagawa yon, sinadya niyang kapain muli ang bulsa. Wala na. Malinis na. Tila isang salamangkero si Marco na kayang maglaho ng ebidensya. Hindi nakatulog si Amara ng gabing iyon. Hinintay niyang humilik ng malalim si Marco. Dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang cellphone na nito sa bedside table. Ito ang unang beses na gagawin niya ito sa loob ng 10 taon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinangka niyang i-unlock ang screen. Ipinasok niya ang dati nilang passcode, ang petsa ng kanilang kasal. Incorrect password. Sinubukan niya ulit. Baka nagkamali lang siya. Incorrect password. Try again in 30 seconds. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Pinalitan na nito ang password. Isang sikretong hindi na niya bahagi. Ibinalik niya ang cellphone sa dati nitong pwesto. Naglakad siya papunta sa bintana ng kanilang silid. Tanaw ang mga ilaw ng Makati. Ang kanilang magandang bahay sa isang mamahaling subdivision ay biglang naging isang kulungan. Ang perpektong buhay niya ay isa palang malaking kasinungalingan. Ilang buwan na siyang nagdududa. Ang mga biglaang business trip. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi. Ang pagiging mailap at malayo nito kahit magkatabi sila sa kama. Pero lagi niyang iwinawaksi ang mga yon. Takot siyang harapin ang katotohanan. Pero ngayong gabi, sapat na ang lahat. Ang cufflinks, ang mantsa ng lipstick, ang pinalitang password.
Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging bulag. Umupo siya sa dilim. Kinuha ang kanyang laptop. Binuksan niya ito at nagsimulang mag-type sa search bar. Ang mga daliri niya ay hindi na nanginginig. Napalitan ng galit at determinasyon ang kanyang takot. Private investigator in Makati. Isa-isang lumabas ang mga pangalan at website. Pinili niya ang isa na mukhang pinaka-discreet at professional. May numero ng telepono na nakalista para sa 24/7 consultations. Tinitigan niya ang numero. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang nagbabadyang pag-agos ng kanyang mga luha. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay nag-iilaw sa kanyang mukha na ngayon ay walang emosyon. Pinindot niya ang call button. Habang nagriring ang telepono sa kabilang linya, napapikit siya ng mariin. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Vargas Investigations. How can I help you? Dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng hindi niya nakilala. Isang babaeng handa nang wasakin ang sarili niyang mundo para lang malaman ang katotohanan. Kailangan ko ng tulong ninyo. Bulong niya sa telepono. Ang bawat salita ay puno ng bigat ng isang pusong pinagtaksilan. Pinagmasdan ni Dante Vargas ang babaeng nakaupo sa pinakasulok na bahagi ng coffee shop. Siya si Amara Gonzales, o mas kilala bilang si Mrs. Amara de Leon. Kitang-kita sa suot nitong damit at sa Hermes bag na nakapatong sa katabing upuan na hindi ito basta-basta. Ang relo sa kanyang pulso ay mas mahal pa siguro sa kotse niya. Pero sa kabila ng yaman, nakita ni Dante ang pamilyar na itsura. Ang namumugto at malungkot na mga mata, ang panginginig ng mga kamay habang hawak ang tasa ng kape, ang pagiging aligaga sa paligid. Ito ang itsura ng isang taong wasak ang puso. At para kay Dante, ito rin ang itsura ng pera. Mrs. De Leon, bati niya. Umupo sa tapat nito nang hindi na naghihintay ng paanyaya. Ngumiti siya. Isang ngangiting ensayado na, ngiting nagpapakita ng simpatiya at profesionalismo. Salamat sa pagpunta. Tumingin sa kanya si Amara. May bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata. Mr. Vargas, sigurado ba tayong ligtas dito? Walang nakakakilala sa akin dito, ma'am. At kung mayroon man, iisipin lang nilang ahente ako ng insurance na kinakausap ka, sagot ni Dante. Huwag kang mag-alala. Ang confidentiality, ang pangunahing serbisyo ko. Medyo nakahinga ng maluwag si Amara. Inilapag nito ang isang manipis na folder sa lamesa. Ito ang litrato ni Marco, ang asawa ko. At ito ang listahan ng mga usual na lugar na pinupuntahan na niya. Kinuha ni Dante ang folder ngunit hindi niya ito gaanong tiningnan. Kabisado na niya ang itsura ni Marco De Leon. Sino ba namang hindi makakakilala sa CEO ng De Leon Investments? Ang kailangan lang niya ay ang kumpirmasyon mula sa kliyente. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Amara. Ang boses ay naging matigas. Saan siya pumupunta? Sino ang mga kasama niya? Lalo na kung meron siyang ibang babae. Tumango si Dante. Ang kanyang mukha ay seryoso. Makakaasa ka, ma'am. Bibigyan kita ng ebidensyang hindi niya maitatanggi. Mga litrato, video kung kinakailangan. Magkano? Para sa isang linggong surveillance, 150,000 pesos. Kalahati ngayon. Kalahati kapag naibigay ko na ang report. Sabi ni Dante nang walang kurap. Hindi man lang natinag si Amara sa presyo. Kinuha nito ang isang makapal na puting sobre mula sa kanyang bag at idinulas ito sa ibabaw ng lamesa. Nandyan na ang kalahati. Cash. Gawin mo ang trabaho mo ng maayos, Mr. Vargas. Kailangan ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Hinawakan ni Dante ang sobre. Naramdaman niya ang kapal ng mga papel sa loob. 75,000. Napangisi siya sa kanyang isip. Ang dali lang. Consider it done, Mrs. De Leon. Matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis na umalis si Dante. Hindi siya pumunta sa opisina ni Marco De Leon. Sa halip, dumiretso siya sa isang luma.
at masikip na off-track betting station sa Santa Ana. Mabaho ang amoy ng sigarilyo at alak sa loob. Isang malaking lalaki na may peklat sa muka ang sumalubong sa kanya. "Vargas, akala ko nagtatago ka na." "May pambayad na ako," sabi ni Dante. Kumuha ng 2 bundle ng tig-1,000 mula sa sobre. 20,000. "Pasensya na. Ito pa lang ang kaya ko." Kinuha ng lalaki ang pera at binilang. Kulang pa ito ng 30. Sa susunod na linggo, doble na ang tubo. "Alam mo yan, Dante. Huwag mo kaming paghintayin." Tumangulang si Dante at mabilis na umalis. Habang naglalakad palayo, naramdaman niya ang pawis sa kanyang likod. Kailangan niya ng mas malaking pera at mas mabilis. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa pinakasentro ng Bonifacio Global City. Pumasok siya sa isang nagtataasang kondominium kung saan kilala siya ng mga gwardiya. Dumiretso siya sa penthouse. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng silk robe, may hawak na kopita ng mamahaling alak. Si Isabel Reyes. Maganda, matalino, at mapanganib. "Nakuha mo?" tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Inilapag ni Dante ang natitirang pera mula sa sobre sa isang glass table, 55,000. "Sabi ko sa'yo, madali lang siyang kausap, desperada na." Kinuha ni Isabel ang pera at ngumisi. "Good. Ito ang unang bayad pa lang. We will milk her dry." "Ano ang susunod na plano?" tanong ni Dante. Naglakad si Isabel papunta sa malaking bintana. Tanaw ang buong syudad. "Simple lang. Hindi mo susundan si Marco. Susundan mo ako. Gagawa tayo ng mga eksena. Kukuha ka ng mga litrato natin na magkasama, pero gagawin nating malabo ang mukha ko. Mga litratong magpapatunay na may babae nga si Marco. Paano kung magtanong siya tungkol sa'yo? Sabihin mo, hindi mo pa nakikilala. Mahirap daw kunan ng malinaw na litrato. We need to buy time. Habang nagbabayad siya sa'yo linggo-linggo para sa wala, tayo ang kumikita." May kinuha si Isabel na litrato sa ibabaw ng kanyang lamesa. Isang wedding picture ni na Amara at Marco. Pareho silang masaya sa litrato. Hinaplos ni Isabel ang mukha ni Amara sa litrato gamit ang kanyang daliri. Kawawang Amara. Akala niya siya ang reyna. Bulong ni Isabel. Puno ng pait ang kanyang boses. Tumingin siya kay Dante at ang kanyang nangiti ay nakakakilabot. Let's give her a good show. Nang gabing iyon, bumalik si Dante sa kanyang maliit na apartment. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para kay Amara. Kailangan niyang panatilihin ang tiwala nito. Kailangan niyang iparamdam dito na may progreso ang kanyang trabaho. "Ma'am, may lead na po ako. Susundan ko ang subject mamayang gabi." Pinindot niya ang send at humiga sa kama. Tinitigan niya ang kisame. Hindi niya iniisip si Amara o ang pagtataksil na ginagawa niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang susunod na bayad, ang susunod na sobrang puno ng pera na magliligtas sa kanya. Sa larong ito, alam ni Dante na hindi siya ang pinakamalakas. Isa lang siyang tauhan. Pero sa ngayon, sapat na yon. Hanggat nagbabayad ang mga reyna, ang tulad niyang anino ay patuloy na susunod. Isang linggo, 7 araw na parang isang taon para kay Amara. Bawat araw ay isang paghihintay na puno ng pagkabalisa. Ang bawat pagtunog ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. 2 beses siyang tinext ni Dante Vargas sa loob ng linggong yon. Mga maikling update na walang detalye. Following a lead, ma'am. He's careful. Almost got a clear shot. Next time for sure. Ang mga mensaheng yon ay parang maliliit na patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pag-asa. Gusto niyang maniwala na abala lang talaga si Marcos sa trabaho. Gusto niyang isipin na paranoid lang siya. Pero sa tuwing uuwi si Marco ng gabi na,
Dala ang mga pilit na ngiti at mga dahilan, alam niyang may mali. Ang dating mainit nilang tahanan ay naging isang malamig na espasyo. Nag-uusap sila, pero hindi nagkakaintindihan. Magkatabi silang natutulog, pero may isang pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Ngayong gabi, nagpaalam na naman si Marco. May importanteng dinner daw kasama ang mga investor. Hindi na nagtanong si Amara. Tumango na lang siya, hinalikan ito sa pisngi at pinanood itong umalis. Nang mag-isa na siya sa malawak nilang sala, kinuha niya ang kanyang tablet. Nag-scroll siya sa mga social media, sinubukang libangin ang sarili. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging napapatingin sa email icon sa screen. Naghihintay. At pagkatapos, dumating ito. Isang notification, isang email mula sa isang address na hindi pamilyar, pero ang subject line ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Evidence. Naramdaman ni Amara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kumakabog sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Ito na, ang katotohanang sabay niyang kinatatakutan at inaabangan. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang email. Nag-load ito at bumungad sa kanya ang ilang naka-attach na image files. Huminga siya ng malalim. Pinilit na patatagin ang sarili. Binuksan niya ang unang litrato. Malabo ito. Tila kuha mula sa malayo. Pero malinaw pa rin na si Marco iyon. Bumababa mula sa kanyang kotse sa harap ng isang mamahaling hotel sa Makati. Napakagatlabi si Amra. Ang sakit. Pero ito ang ebidensyang hinihingi niya. Binuksan niya ang pangalawang litrato. Si Marco ulit, naglalakad sa lobby ng hotel. Ang pangatlo, ang pang-apat. Mga litratong nagpapakita sa asawa niya na pumapasok sa isang lugar na hindi nito dapat puntahan ng mag-isa. Bawat isang litrato ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Nang buksan niya ang panglimang file, nagbago ang lahat. Hindi na si Marco ang nasa litrato, malinaw ang kuha. Isang lalaki at isang babae, magkayakap sa isang madilim na bar, nagtatawanan. Ang lalaki, pamilyar ang kanyang mukha. Siya si Dante Vargas, ang detective na kinuha niya. Napakkunot ang noo ni Amara. Anong ibig sabihin nito? Bakit niya ipapadala ang litrato niya? At ang babae, bata, maganda, nakasuot ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan. Napakaganda niya. Siya na ba yon? Ang kabit ni Marco? Pero bakit niya kasama si Dante? Binuksan niya ang sumunod na litrato. Mas malapit, mas malinaw. Si Dante at ang babae pa rin. Pero ngayon, nakahalik na ang babae sa pisngi ng detective habang si Dante ay nakangisi sa kamera. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Amara. May mali. Isang malaking pagkakamali. At doon, sa huling-huling file, naroon ang sagot. Ang pinakamasakit na sampal ng katotohanan, isa itong selfie. Malinaw na malinaw ang mga mukha ni Dante at ng babae sa pulang bestida. Magkatabi sila, masayang masaya, na para bang ipinagdiriwang ang isang tagumpay. Ngunit hindi sila ang tinitingnan ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa background ng litrato. Sa likod nila, ilang lamesa ang layo. May isang lalaking nakatalikod, may kausap sa cellphone. Ang suot nitong suit, ang gupit ng buhok nito. Pinalaki ni Amara ang litrato, ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng screen. Nag-zoom in siya sa lalaking nasa likuran. Si Marco, walang duda, yun ang asawa niya. Nakaupo sa parehong bar, sa parehong gabi, pero hindi niya alam na ilang talampakan lang ang layo ang babaeng kinahuhumalingan niya at ang detective na binayaran ng sarili niyang asawa ay kumukuha ng litrato habang pinagtatawanan siya. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang pera na ibinayad niya, ang mga pangako ni Dante, ang paghihintay. Isa itong malaking palabas, isang scam. Hindi lang siya niloloko ng asawa niya.
Niloloko rin siya ng taong inupahan niya para alamin ang katotohanan. Silang lahat ay magkakasabwat para kunin ang pera niya. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Hindi ito tawa ng tuwa. Ito ay tawa ng isang taong nasadlak sa pinakamatinding kabaliwan. Hindi siya umiyak. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang damdaming mas matindi, mas nakakapasong damdamin. Galit. Isang purong nag-aapoy na galit. Sa isang iglap, ibinato niya ang tablet sa mamahaling sofa. Gumawa ito ng isang mahinang tunog. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nagpupuyos na puot. Pinaglaruan siya, ginawa siyang tanga. Minaliit ang kanyang talino. Tumayo si Amara at naglakad papunta sa isang malaking salamin sa dingding. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amara na kilala niya. Ang mga mata nito ay hindi na malungkot. Ang mga ito ay malamig at matalim. Ang dating malambot na ekspresyon ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang pagtataksil ni Marco ay isang sugat sa kanyang puso. Pero ang sabuatan nila para lokohin siya, iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Huminga siya ng malalim. Ang panginginig ng kanyang katawan ay huminto. Ang kanyang isip ay naging kalmado, naging mapanganib na kalmado. Gusto ninyo ng laro? Bulong niya sa sarili niyang refleksyon. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng bigat ng isang panunumpa. Ibibigay ko sa inyo. Ang katahimikan sa kanilang bahay ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Si Marco ay natutulog na sa kanilang silid, payapa, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang asawa. Samantala, si Amara ay nasa library, napapalibutan ng dilim at ng mga libro na matagal na niyang hindi nababasa. Ang galit ay parang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib, ngunit ang isip niya ay kasing lamig ng yelo. Alam niyang hindi niya kayang labanan si Marco sa paraang alam ng lahat. Masyado itong makapangyarihan, masyadong maimpluwensya. Kung pupunta siya sa pulis, tatawanan lang siya. Kung kukuha siya ng abogado, gagamitin lang ni Marco ang pera nito para patahimikin ang lahat. Hindi. Kailangan niya ng ibang armas. Isang armas na hindi nakikita. Isang taong kayang pumasok sa mga sikreto ni Marco. Napatingin siya sa isang hilera ng mga photo album sa estante. Kinuha niya ang isa, ang album mula sa ika-5 anibersaryo ng De Leon Investments. Habang binubuklat niya ang mga pahina, nakita niya ang mga pamilyar na mukha ng mga empleyado nakangiti sa kamera. At doon, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang batang lalaki, payat, may makapal na salamin, laging nakayuko sa kanyang laptop. Si Leo, ang henyo sa IT department. Naalala ni Amara ang isang insidente 3 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking pagpupulong sa kumpanya. Biglang lumapit si Leo kay Marco sa harap ng lahat ng board members. May sinabi ito tungkol sa isang security vulnerability sa system ng kumpanya. Isang butas na maaaring pasukan ng mga hacker. Sa halip na pasalamatan, naggalit si Marco. Napahiya siya. Para sa kanya, ang sinabi ni Leo ay isang personal na atake. Isang pagpapahiwatig na mahina ang kanyang pamamalakad. Insubordination. Iyon ang tawag ni Marco dito. Kinabukasan, tinanggal sa trabaho si Leo. Walang tanong-tanong. Noon, naniwala si Amara sa asawa niya. Pero ngayon, nakikita niya ang lahat sa ibang liwanag. Hindi insubordination ang ginawa ni Leo. Nagsabi lang ito ng katotohanan na ayaw marinig ni Marco. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Amara. Isang mapanganib ngunit tila nag-iisang pag-asa. Umakyat siya sa attic, isang lugar na puno ng alikabok at mga lumang gamit. Hinanap niya ang isang kahon na may markang
Company files old. Dati, tinutulungan niya si Marco sa pag-aayos ng mga ganitong bagay noong mga panahong masaya pa sila at puno ng pangarap. Sa ilalim ng mga lumang kontrata at report, nakita niya ang hinahanap niya. Isang folder ng mga 201 file ng mga dating empleyado. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. At naroon nga, Leo Paras. Nakasulat ang kanyang address, contact number, at isang personal email. Alam niyang hindi niya ito maaaring tawagan o i-email ng direkta. Masyadong delikado. Kung si Leo ay kasing talino ng inaakala niya, siguradong meron itong ibang paraan para makontak. Bumalik si Amara sa library. Hindi niya ginamit ang bago niyang laptop. Kinuha niya ang isang luma. Halos hindi na gumagana na nakatago sa isang cabinet. Binuhay niya ito, tiniis ang mabagal na pag-boot. Nag-connect siya sa wifi ng kapitbahay nila. Ginugol niya ang buong magdamag sa pagre-research. Nag-install siya ng VPN, gumamit siya ng Tor browser. Pinasok niya ang isang mundo na hindi niya alam na nag-e-exist. Ang mundo ng mga online forum para sa mga hacker at tech experts sa Pilipinas. Madilim ang itsura ng mga website, puno ng mga code at mga salitang hindi niya maintindihan. Ang mga username ay kakaiba. Shadow Freak, Codebreaker Sam, Manila Hacker. Nagbasa siya ng nagbasa, hinahanap ang anumang bakas ni Leo. At pagkatapos, sa isang luma at halos abandonadong forum, nakita niya ito. Isang post mula 5 taon na ang nakalipas tungkol sa isang security flaw sa isang malaking bangko. Ang nag-post, isang user na nagngangalang Byte. Ang paraan ng kanyang pagsulat, ang technical na detalye. Alam ni Amara na siya iyon, gumawa siya ng isang anonymous na account, Veritas 25, hango sa salitang Latin para sa katotohanan. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-type ang pinakamahalagang mensahe sa kanyang buhay. Hindi ito isang pakiusap, isa itong imbitasyon. Subject, De Leon Investments. Tuwasuiwa. To Byte, I know why you were fired. I was there. The man who fired you has wronged me too. I want to uncover the truth. I have the resources. I need your skills. If you're interested in justice, find a secure way to talk to me. Pinindot niya ang send. At pagkatapos, nagsimula ang paghihintay. Lumipas ang 1 araw, walang sagot. 2 araw. Katahimikan. 3 araw. Nagsimula nang mawalan ng pag-asa si Amara. Baka nagkamali siya. Baka hindi na aktibo ang account na yon. O baka naman nabasa nito ang mensahe at binaliwala lang. Sa loob ng mga araw na yon, kinailangan niyang magpanggap sa harap ni Marco. Ngumingiti siya. Nagtatanong tungkol sa araw nito. Naghahanda ng kanilang hapunan. Bawat kilos ay isang pag-arte. Bawat ngiti ay isang kasinungalingan. Naramdaman niyang paubos na ang kanyang lakas. Sa ika-4 na gabi, pagod na siya. Umupo siya sa harap ng lumang laptop, handa ng sumuko. Tinitigan niya ang screen. Siguro nga, isa itong malaking katangahan. Paano niya lalabanan ang isang higante ng mag-isa? Idinikit niya ang kanyang daliri sa power button. Handa nang patayin ang laptop at ang kakarampot na pag-asang natitira. Ngunit bago niya ito mapindot, isang maliit na ping ang tumunog. Isang notification ang lumitaw sa sulok ng screen. Galing ito sa forum, isang private message mula sa isang pangalan na halos ikahimatay niya. From Byte message, bakit mo ako hinahanap, Mrs. De Leon? Tinitigan ni Leo ang mensahe sa screen ng kanyang monitor sa loob ng 10 minuto. Ang pangalang Mrs. De Leon ay parang isang multo mula sa nakaraan. Amara De Leon, ang asawa ng demonyo. Ang unang pumasok sa isip niya ay isa itong patibong. Baka naman si Marco mismo ang nasa likod nito. Sinusubukang hulihin siya sa isang kasong hindi niya ginawa.
3 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang sakit. Hindi lang siya tinanggal sa trabaho. Sinira ni Marco ang kanyang reputasyon. Blacklisted. Walang kumpanyang tumanggap sa kanya pagkatapos noon. Pero habang binabasa niya ulit ang mensahe, may naramdaman siyang iba. The man who fired you has wronged me too. May bahid ng desperasyon sa mga salita. Isang pamilyar na pait. At ang salitang justice, isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leo. Hustisya, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Nag-type siya ng mabilis na sagot. Isang tanong na susukat kung totoo nga ba ang kausap niya. Bakit mo ako hinahanap, Mrs. De Leon? Ang sagot ay dumating halos kaagad. Isang mahabang mensahe na naglalahad ng lahat. Ang pagdududa, ang detective, ang mga litrato, ang dobleng pagtataksil. Habang binabasa ni Leo, ang pag-aalinlangan niya ay napalitan ng pagkaintriga. Hindi ito patibong. Ito ay isang pagkakataon. Isang gintong pagkakataon para makaganti. Sumang-ayon siyang makipag-usap. Nag-set up siya ng isang secure, encrypted video call. Walang makakatrace, walang makikinig. Sa itinakdang oras, isang mukha ang lumitaw sa kanyang screen. Si Amara De Leon. Kahit sa mababang kalidad ng video, kitang-kita niya ang pagod at galit sa mga mata nito. Samantala, ang screen ni Leo ay nanatiling itim. Ang boses niya ay dumaan sa isang voice modulator. Tunog robotic at walang emosyon. Bite? Tanong ni Amara. Ako nga, sagot ng artificial na boses. Ano ang kailangan mo sa akin, Mrs. De Leon? Amara, tawagin mo akong Amara, sabi nito. Kailangan kong malaman ang lahat. Ang bawat sikreto ni Marco, ang bawat transaksyon, ang bawat kasinungalingan. Magkano ang kailangan mo? Nag-isip si Leo. Binigyan niya ito ng isang presyong napakataas. Isang presyong inaakala niyang tatanggihan nito. Walang problema, sagot ni Amara ng walang pag-aalinlangan. Ikinagulat ni Leo. I will transfer half of it to an account of your choosing. The other half, when you give me what I need. Naramdaman ni Leo ang isang kakaibang tuwa. Ito na, ang araw ng kanyang paghihiganti. At babayaran pa siya para gawin ito. Deal, sabi niya. Give me his phone number, his email addresses, anything you can. I'll start tonight. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Leo ay nabuhayan siya. Umupo siya sa kanyang silya sa harap ng 3 monitor na sabay-sabay na umiilaw. Ang kanyang kwarto ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen. Dito ang kanyang kaharian. Sinimulan niya ang kanyang trabaho. Ang mga daliri niya ay sumasayaw sa ibabaw ng keyboard, mabilis at tiyak. Ang mga linya ng code ay dumadaloy sa screen na parang tubig sa ilog. Para sa isang ordinaryong tao, ang mga server ni Marco De Leon ay parang isang kuta na may matataas na pader. Pero para kay Leo, isa lang itong puzzle. Isang lock na naghihintay ng tamang susi. Inuna niya ang cellphone. Sa loob lang ng 20 minuto, na-bypass niya ang security at nagkaroon ng access sa lahat. Ngunit marami nang nabura. Malinis. Sunod, ang kanyang personal na email. Ganun din. Tila alam ni Marco kung paano magtago ng bakas. Pero alam ni Leo na sa digital na mundo, walang tunay na nawawala. Pinasok niya ang cloud backups. At doon, sa isang folder na may label na trash, nakita niya ang mga kayamanan. Mga tinanggal na mensahe, mga tinanggal na email. Isa sa isa niyang binuksan ang mga ito. Naroon ang mga usapan ni na Marco at Isabel, ang mga plano nila, ang mga salitang matatamis ngunit puno ng lason. Nakita niya ang mga resibo, mga mamahaling alahas, mga 5-star hotel, mga dinner sa mga restaurant na nagkakahalaga ng 6 na buwang sahod niya noon. At pagkatapos, nakita niya ang isang email thread sa pagitan ni Isabel at Dante Vargas. Napangisi siya. From Isabel Reyes to Dante Vargas. Subject,
Additional payment. He wants more pictures. Make sure she pays double for the emotional damage. Let her suffer a bit more. Isang tawa ang kumawala kay Leo. Ang kapal ng mukha nila. Kinuhanan niya ito ng screenshot. Ebidensya. Patuloy siyang naghalungkat. Gabi na. Pero hindi niya nararamdaman ang pagod. Ang bawat sikretong nahahanap niya ay parang isang maliit na tagumpay. Isang sampal pabalik sa mukha ni Marco de Leon. Habang tinitingnan niya ang mga bank statement ni Marco, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Oo, nandoon ang mga gastos para kay Isabel. Pero meron pang iba. Mga malalaking wire transfer. Milyon-milyong piso. Hindi papunta sa account ni Isabel. Hindi rin papunta sa mga kilalang business partner. Ang pera ay dumadaloy sa isang kumpanyang hindi pamilyar. Isang shell corporation na nakarehistro sa Cayman Islands. Ang pangalan, Nautilus Holdings. Napakunot ang noo ni Leo. Hindi ito normal. Masyadong malaki ang halaga para sa simpleng pambababae. Masyadong komplikado ang transaksyon para itong pagtatago ng pera. O mas malala pa, biglang nagbago ang pakiramdam niya. Ang dating tuwa ng paghihiganti ay napalitan ng isang malamig na kaba. Ang binubuksan niya ay hindi na lang isang simpleng kaso ng adultery. Isa itong kahon na maaaring may lamang ahas na mas makamandag kaysa sa inaakala niya. Kinuha niya ang kanyang burner phone, isang lumang telepono na ginagamit niya para sa mga ligtas na tawag. Hinanap niya ang numero ni Amara. Kailangan niya itong makausap. Ngayon din, sumagot ito sa unang ring. Bite? May nahanap ka na ba? Huminga ng malalim si Leo. Ang boses niya, kahit dumaan sa voice modulator, ay hindi maitago ang biglaang pagkaseryoso. Amara, may nakita ako. Ang ebidensya tungkol sa babae niya? Oo, nakuha ko yon. Pero may iba pa, sabi ni Leo. Tumahimik siya sandali. Tinititigan ang mga numero sa screen na kumakatawan sa milyon-milyong pisong nawawala. At sa tingin ko, hindi lang ito tungkol sa babae. Ang lugar na ipinadala ni Bite sa pamamagitan ng encrypted message ay malayo sa mundo ni Amara. Isang luma at maliit na internet cafe sa isang eskinita sa Pasay. Amoy alikabok at lumang aircon ang bumungad sa kanya pagpasok. Ang ilaw mula sa mga monitor ng computer ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na espasyo, kung saan abala ang mga kabataang lalaki sa paglalaro. Pakiramdam ni Amara ay napunta siya sa ibang planeta. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang simpleng shoulder bag, suot ang isang malaking sombrero at sunglasses kahit paggabi na. Umupo siya sa bakanting cubicle sa pinakadulo, tulad ng nasa instruksyon. Bawat tunog, bawat anino ay nagpapakaba sa kanya. Maya-maya, isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Isang binatang lalaki na nakasuot ng itim na hoodie at maong. Payat, medyo magulo ang buhok, at may suot na makapal na salamin. Mukha itong estudyante lang. Hindi ito nagsalita. Itinuro lang nito ang katabing cubicle. Sumunod si Amara. Walang nagsalita sa pagitan nila hanggang sa makaupo sila sa loob ng mas pribadong espasyo. Inilabas ng lalaki ang isang laptop at binuksan ito. Bite? Halos pabulong na tanong ni Amara. Tumango lang ang lalaki. Ang mga mata ay nakapako sa screen. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko o ang pangalan mo. Mabilis na tumango si Amara. Sige, anong nakita mo? Iniharap ng lalaki ang laptop sa kanya. Ang hinihingi mo, ebidensya. Nasa screen ang mga email, mga hotel booking, mga resibo ng alahas. Malinaw ang pangalan ni Isabel Reyes sa mga ito. Nakita rin niya ang mga screenshot ng pag-uusap ni Dante at Isabel. Ang plano nilang gatasan siya ng pera. Malamig at matigas ang naging ekspresyon ni Amara. Ito ang kumpirmasyon, ang patunay ng lahat ng kasinungalingan. Pero hindi na siya nasaktan. Ang nararamdaman niya ay ang malamig na apoy ng paghihiganti. Ito na ba ang lahat? Tanong din niya.
Ang boses ay walang emosyon. Umiling ang hacker. Iyan ang mababaw na bahagi, ang usok. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon at nakita ni Amara ang seryosong tingin sa likod ng makapal na salamin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang apoy. May pinindot ito sa keyboard. Nagbago ang nasa screen. Ang mga email ay napalitan ng mga spreadsheet na puno ng numero. Mga flowchart na may mga arrow na tumuturo sa iba't ibang pangalan ng kumpanya. Mga dokumento ng wire transfer. Hindi ko maintindihan, sabi ni Amara. Simple lang, sabi ng hacker. Ang boses ay mahina, ngunit mabigat. Ang De Leon Investments ay isang malaking washing machine. Washing machine? Para sa maruming pera. Paliwanag nito. Itinuro nito ang isang flowchart. Tingnan mo, may papasok na malaking pera sa De Leon Investments mula sa isang kumpanyang hindi kilala. Hahati-hatiin ito ni Marco sa mas maliliit na investment. Ipapaikot sa stock market, real estate. Tapos, ililipat niya ang kinita sa isang shell company sa ibang bansa, ang Nautilus Holdings. Mula doon, babalik ang pera sa Pilipinas. At sa mga papel, malinis na ito. Naramdaman ni Amara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Gaano kalaking pera ang pinag-uusapan natin? Sa nakalipas na 6 na buwan lang, halos kalahating bilyong piso. Parang isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ni Amara. Hindi siya makahinga. Kalahating bilyon. Ang mga numerong yon. Hindi iyon galing sa mga ordinaryong negosyo. Kaninong pera yan? Nanginginig niyang tanong. Hindi ko pa alam. Pero sa ganitong kalaking halaga, sigurado ako na hindi lang ito tax evasion, drug money, smuggling, illegal gambling. Pumili ka. Ang De Leon Investments ay front para sa isang malaking sindikato. Biglang nag-iba ang lahat. Ang personal na sakit ng pagtataksil ay biglang naging maliit at walang kwenta. Ang kinakalaban niya ay hindi lang isang taksil na asawa at isang desperadong kabit. Ang binabangga niya ay isang mapanganib na criminal organization. At si Isabel, nagawa niyang itanong, may binuksan na isa pang file ang hacker, isang 201 file. Isabel Reyes, dati siyang senior auditor sa kumpanya ninyo. Matalino? Magaling. Pero tinanggal siya ni Marco 3 taon na ang nakakaraan. Isinangkot siya ni Marco sa isang maliit na kaso ng fraud sa loob ng kumpanya. Isang fraud na si Marco mismo ang gumawa para pagtakpan ang isang malaking lugi. Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Kaya ito ay paghihiganti. Paghihiganti at pagkakataon. Pagtatama ng hacker. Ginamit niya ang galit niya para makalapit ulit kay Marco. At nang malaman niya ang tungkol sa money laundering, ginamit niya ito para magkapera. Ang panloloko sa'yo? Diversion lang yun. Maliit na palabas para pagtakpan ang mas malaking sirko sa loob. Napasandal si Amara sa kanyang upuan. Ang buong buhay niya, ang 10 taon ng pagsasama nila, ay isang malaking kasinungalingan na nakapatong sa isa pang mas malaki at mas madilim na kasinungalingan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas nakakaparalisa, takot. Isang matinding takot. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit handang gawin ni Marco ang lahat para hindi mabisto. Hindi lang ito tungkol sa reputasyon niya. Ito ay tungkol sa kanyang kalayaan at sa kanyang buhay. At ngayon, tungkol na rin sa buhay niya. Tumingin sa kanya ang hacker. Ang muka ay seryoso. Hindi na ito laro, Amara. Ang mga taong ito, hindi sila magdadalawang isip na manakit. Kinuha ng hacker ang isang maliit at itim na USB flash drive mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa lamesa. Idinulas niya ito papunta kay Amara. Lahat ng ebidensya nandito. Ang mga email, ang mga bank record, ang mga dokumento ng Nautilus Holdings. Lahat. Tinitigan ni Amara ang USB na parang isa itong bomba.
Ito ang kanyang armas. Ito rin ang maaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero mag-ingat ka, Amara, sabi ng hacker. Ang boses ay isang babala na tumatak sa kanyang kaluluwa. Hindi na sila magdadalawang isip na patahimikin ka. May kakaiba kay Amara. Napansin ito ni Marco sa paraan ng pagtitimpla nito ng kanyang kape sa umaga. Eksakto pa rin, ngunit parang robot. Walang ngiti. Napansin niya ito sa paraan ng paghalik nito sa kanya bago siya umalis. Malamig ang mga labi, walang init. At napansin niya ito ngayon, sa hapagkainan, sa gitna ng kanilang malawak na dining room. Tahimik lang itong kumakain. Hindi ito nagtatanong kung kumusta ang araw niya. Hindi ito nagkukwento tungkol sa mga halaman nito o sa charity work na pinagkakaabalahan. Nakatingin lang ito sa kanyang plato. Ang mukha ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Ilang araw ng ganito. Simula noong gabing ibigay ni Dante ang mga litrato, inaasahan ni Marco ang mga luha, ang mga sigaw, ang mga panunumbat. Handa na siya para doon. Inihanda na niya ang kanyang mga kasinungalingan. Pero wala. Ang natanggap niya ay ang nakabibinging katahimikan na ito. Masarap ba ang luto ko? Tanong ni Amara. Biglang bumasag sa katahimikan. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Oo naman, mahal. Laging masarap. Sagot ni Marco. Sinubukang ngumiti. Medyo pagod ka lang yata nitong mga nakaraang araw. Marami lang iniisip. Simpleng sagot nito. Parang ibang tao ang kaharap niya. Ang Amara na kilala niya ay emosyonal, transparent, madaling basahin. Ang babaeng ito sa kanyang harapan ay parang isang pader na walang pintuan. Nag-umpisa siyang mainis. Ang plano ay para saktan ito, para maging abala ito sa pag-iyak habang malaya siyang nakakakilos. Hindi para maging misteryosa ito. Tungkol saan? Baka makatulong ako, sabi pa niya. Nag-angat ng tingin si Amara sa wakas. Ang mga mata nito ay malamig. Mga bagay-bagay lang. Huwag mo nang alalahanin. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos si Marco ng kanyang mga papeles sa library, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email, isang bank alert. Subject, large withdrawal notification. Dear Mr. De Leon, this is to inform you of a successful withdrawal of PHP 1,000 from your joint savings account. Napatayo si Marco. 1,000,000? Para saan? Hindi siya ang nag-withdraw. Ibig sabihin, mabilis niyang tinawagan ng bangko. Kinumpirma ng manager na si Mrs. Amara de Leon mismo ang nag-withdraw ng pera kaninang umaga. Cash! 1,000,000 piso. Saan niya dinala ang pera? Anong binili niya? Isang alon ng paghihinala ang biglang bumalot sa kanya. Pumunta siya sa balkonahe. Tinitiyak na hindi siya maririnig ni Amara. Mabilis niyang tinawagan si Isabel. Hello, mahal. Malambing na boses ni Isabel ang sumagot. Isabel, may problema? Sabi ni Marco. Walang paligoy-ligoy. Hindi gumagana ang plano. Hindi siya umiiyak. Tahimik lang siya. At ngayon, nag-withdraw siya ng 1,000,000 sa account namin. Narinig niya ang pagtawa ni Isabel sa kabilang linya. Relax, Marco. Baka naman nag-shopping lang. Pambili ng bagong bag para maibsan ang lungkot. Hindi, mariing sabi ni Marco. Kilala ko si Amara. Hindi siya gagastos ng ganoon kalaki ng hindi nagpapaalam. May iba dito. Hindi siya nasasaktan. Nag-iisip siya. At ano naman kung nag-iisip siya? Tanong ni Isabel. May bahid ng pagkainis. Anong magagawa ng isang simpleng may bahay? Hindi ko alam. At yun ang hindi ko gusto. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malamig at mapanganib. Kailangan nating malaman kung ano ang binabalak niya. Paano? Yung partner mo, si Dante, sabihan mo siya. Utos ni Marco. Hindi na si Marco de Leon ang susundan niya. Ang asawa ko na. Anong ipapagawa mo sa kanya? Bantayan mo lahat ng galaw niya. Sabi ni Marco. Ang kanyang mga salita ay mabagal at puno ng diin.
Alamin mo kung sino ang mga kausap niya, saan siya pumupunta. Gusto kong malaman kahit ang paghinga niya. Maliwanag? Maliwanag, sir, sagot ni Isabel. Ang boses ay naging masunurin na. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Marco sa loob. Ang kanyang isip ay naglalaro na ng iba't ibang senaryo. Ang 1,000,000 piso, ang kakaibang katahimikan, hindi ito tama. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga report mula kay Dante sa pamamagitan ni Isabel. Nagpunta sa mall, nag-window shopping lang, nagpamanicure, kumaing mag-isa sa restaurant. Mga ordinaryong gawain, ngunit hindi pa rin mapalagay si Marco. Alam niyang meron siyang hindi nakikita. At noong Biyernes ng hapon, dumating ang mensaheng nagpatibay sa kanyang hinala. Isang text mula kay Isabel na may kalakip na litrato. Ang litrato ay malabo. Kuha mula sa malayo, sa labas ng isang gusaling mukhang luma. Nakatayo si Amara sa isang madilim na eskinita. May kausap itong isang tao na naka-hoodie, hindi makita ang mukha. At sa litrato, kitang-kita ang pag-abot ni Amara ng isang makapal na brown envelope sa taong iyon. Kasunod ng litrato ay isang text message mula kay Dante na ipinasa ni Isabel. May katagpo si Mrs. Tinitigan ni Marco ang litrato, ang sobre, ang taong misteryoso, ang kanyang asawa na akala niya ay mahina at madaling kontrolin, ay gumagalaw sa dilim. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nag-iba na. Hindi na ito tungkol sa panloloko. Ito ay naging laro ng pusa at daga. At si Marco de Leon ay laging siguradong siya ang pusa. Ang USB na ibinigay ni Byte ay parang isang piraso ng mainit na bakal sa loob ng bag ni Amara. Dala niya ito saan man siya magpunta. Hindi niya ito maiwan. Ito ang kanyang alas. Ito rin ang kanyang sentensya. Simula nang matanggap niya ang litrato mula kay Marco, alam ni Amara na nagbago na ang laro. Hindi na lang siya ang nagmamasid. Siya na rin ang pinagmamasdan. Naramdaman niya ito. Ang pakiramdam na may mga matang laging nakatingin. Isang kotse na laging nasa likuran niya ng ilang kanto bago biglang lumiko. Isang lalaking nagbabasa ng dyaryo sa coffee shop na tila hindi naman talaga nagbabasa. Si Dante Vargas, sigurado siyang ito ang inutusan ni Marco. Ang aso na pinakawalan para sundan siya. Kaya naman, nag-ingat siya ng husto. Ang pakikipag-usap niya kay Byte ay ginagawa na lamang niya sa pamamagitan ng isang lumang burner phone na binili niya gamit ang cash. Ang mga mensahe nila ay naka-encrypt at agad na binubura. Itinago niya ang USB sa isang lugar na hinding-hindi mahahanap ni Marco. Sa loob ng isang lumang teddy bear mula sa kanyang pagkabata na nakatago sa pinakasulok ng bodega. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang palabasin na wala siyang alam. Na siya ay isang ordinaryong asawang nagsisimula ng maghinala. Isang araw, habang alam niyang nasa bahay si Marco, kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa isang numero. "Hello, Law Offices of Attorney Reyes?" Malakas niyang sabi, sapat lang para marinig kung may nakikinig. "Gusto ko sanang mag-set ng appointment tungkol sa annulment." Alam niyang peke ang numero. Isa itong voice recording service na sinet up ni Byte. Ngunit ang palabas ay para kay Marco. Kailangan niyang ipaalam dito na ang tanging nasa isip niya ay hiwalayan. Hindi ang mga sikreto ng kumpanya nito. Kailangan niyang ilihis ang atensyon nito palayo sa tunay niyang plano. Isang gabi, habang kausap niya si Byte sa secure line, isang babala ang ibinigay nito. "May nagtatangkang i-trace ang IP address ko, Amara," sabi ng robotic na boses. "Hindi sila magaling pero mapilit. Galing sa isa sa mga server ng kumpanya ninyo." Naramdaman ni Amara ang panlalamig sa kanyang batok. Si Marco. Malamang, naghihinala na siya ng husto. Doblehin mo ang pag-iingat mo. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga libro sa library,
Isang bagay ang nahagip ng kanyang paningin. Ang paborito niyang libro, ang The Count of Monte Cristo, ay bahagyang nakausli sa estante, wala sa tamang pwesto. Siya lang ang nag-aayos ng mga libro sa bahay na ito. Imposibleng may ibang gumalaw. Kinuha niya ang libro. May kakaiba sa bigat nito. Kinapa niya ang likurang bahagi ng pabalat. At doon, naramdaman niya ang isang maliit na umbok. Dahan-dahan, gamit ang kanyang kuko, tinuklap niya ang papel. At bumungad sa kanya ang isang maliit na itim na bagay, mas maliit pa sa isang butones, na may kumukurap na napakaliit na pulang ilaw, isang bug, isang listening device. Hindi siya sumigaw, hindi siya nataranta. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan niyang ibinalik ang papel sa dati, itinago muli ang bug. Ibinaba niya ang libro, tinitiyak na nasa eksaktong pwesto ito tulad ng dati. Ang buong bahay nila, ang kanilang tahanan, ay isang malaking bitag. Ang mga pader ay may mga tenga. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kung may tenga ang pader, gagamitin niya ito. Sa mga sumunod na araw, ginamit niya ang library para sa mga confidential na tawag. Taimtim siyang nakikipag-usap sa kanyang abogado, nagrereklamo tungkol sa pagtataksil ni Marco, humihingi ng malaking financial settlement. Gusto ko ng kalahati ng lahat, attorney, lahat ng assets ng De Leon Investments. Malakas niyang sabi isang hapon. Alam na alam niyang nakikinig si Marco sa kabilang linya, saan man ito naroroon. Wala akong pakialam sa mga babae niya, ang pera niya ang habol ko. Pinalabas niyang siya ay isang desperado at mukhang perang asawa. Isang karakter na madaling basahin at maliitin. Isang karakter na hindi mag-iisip tungkol sa money laundering o mga sindikato. Ngunit ang tensyon ay unti-unting tumataas. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang manipis na alambre, isang maling galaw lang at mahuhulog siya. Isang umaga, may dumating na delivery sa kanilang gate. Isang magandang kahon na nakabalot sa mamahaling papel na may ribbon pa, walang card, walang pangalan ng nagpadala. Para sa inyo po, ma'am, sabi ng guard. Iniabot sa kanya ang kahon. Dinala ito ni Amara sa loob. Ang kanyang puso ay kinakabahan. Hindi siya umorder ng kahit ano. Hindi niya kaarawan. Maingat niyang tinanggal ang pambalot. Ang kahon ay galing sa isang kilalang luxury brand. Itinaas niya ang takip. Sa loob, sa ibabaw ng malambot na seda, ay may isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpanlamig sa buo niyang katawan. Isang patay na daga. Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa maliit at walang buhay na nilalang. Hindi ito basta-basta. Isa itong mensahe. Malinaw, brutal. Hindi ito galing kay Marco. Ang asawa niya ay tuso, pero hindi marumi maglaro ng ganito. Ito ay galing sa mga taong nasa likod ni Marco. Ang mga taong hindi nakikita. Ang mga taong nagmamay-ari ng kalahating bilyong pisong pinoprotektahan niya. Sinasabi nitong alam nila. Alam nilang may alam siya. At ito, ang una nilang babala. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Hindi siya sumuka. Hindi siya natakot. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang kalinawan. Ang laro ay hindi na sa pagitan niya at ni Marco. Hindi na ito laro ng pusa at daga. Isa na itong labanan para mabuhay. Ang babala ay malinaw. Ngunit bago pa man makagawa ng susunod na hakbang si Amara, gumuho ang lahat. Nagsimula ito sa isang tawag sa kanyang burner phone, hating gabi. Ang pangalan ni Byte ang lumitaw sa screen. Ngunit ang boses na narinig niya ay hindi na ang kalmado at robotic na boses na kanyang nakasanayan. Ito ay ang tunay na boses ni Leo. Gulat, natataranta, at puno ng takot. Amara! Natunton nila ako. May narinig siyang malakas na kalabog sa kabilang linya. Tunog ng isang pintuang pilit na binubuksan. May mga sigawan, isang ingay ng nababasag na salamin. Leo, anong nangyayari? Sigaw ni Amara, napabangon sa kama.
Sinira nila. Ang servers, Amara, biglang naputol ang linya. Leo! Leo! Paulit-ulit niyang tawag sa pangalan nito, ngunit tanging katahimikan ang sagot. Sinubukan niyang tawagan muli at muli, ngunit wala na. Ang kanyang nag-iisang kakampi ay nawala na. Kinabukasan, sinubukan niyang magpanggap na normal ang lahat. Kailangan niyang manatiling kalmado. Pumunta siya sa supermarket para mamili ng mga pangunahing pangangailangan. Ngunit nang nasa counter na siya para magbayad, nangyari ang pangalawang dagok. "I'm sorry, ma'am. Declined po," sabi ng cashier. Ibinabalik ang kanyang credit card. Nagulat si Amara. Inabot niya ang isa pa. "Sige, ito na lang." "Declined din po, ma'am." Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinubukan niya ang kanyang debit card. "Insufficient funds po, ma'am." Ang mga tao sa likuran niya ay nagsimula ng magbulungan. Ang mukha ni Amara ay namula sa hiya at takot. Iniwan niya ang kanyang mga pinamili at nagmamadaling lumabas ng supermarket. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. He froze everything. Na-access ni Marco ang lahat ng kanilang account. Pinutol nito ang kanyang pinagkukunan ng pera. Isa na siyang bilanggo na walang sariling yaman. Nanginginig siyang sumakay sa kanyang kotse. At doon, habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Ang pangalan ng kanyang ina ang nakarehistro. "Ma, napatawag po kayo?" Sinubukan niyang pasayahin ang kanyang boses. Ngunit isang humihikbing boses ang kanyang narinig. "Anak, Amara, ma, anong problema? Bakit kayo umiiyak?" May mga lalaking nakakatakot dito sa labas ng bahay," sabi ng kanyang ina sa gitna ng mga hikbi. Kanina pa sila paikot-ikot. Nagtanong sa kapitbahay kung dito ba nakatira ang pamilya ni Amara de Leon. "Anak, natatakot ako. Anong nangyayari?" Doon na gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Amara. Hindi na siya. Hindi na lang siya ang puntirya. Idinadamay na niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga mahal sa buhay na walang kaalam-alam ay nasa panganib dahil sa kanya. "Ma, makinig po kayo," sabi ni Amara. Ang bawat salita ay mabigat at nanginginig. "Ilak niyo po ang lahat ng pinto at bintana. Huwag po kayong lalabas. Huwag kayong magpapapasok ng kahit sino. Tatawag po ako ng pulis. I promise, ma, aayusin ko to." Pagkababa ng telepono, napahagulhol si Amara. Isang iyak na puno ng pagkatalo, pagsisisi at matinding takot. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Marco na naghihintay sa sala. Nakaupo ito sa kanyang paboritong armchair, kalmado, na para bang isang hari sa kanyang trono. Ang mukha nito ay malamig at walang emosyon. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang isang brown envelope sa lamesa at inihagis ito sa kanyang paanan. Nanginig ang mga kamay ni Amara habang dinadampot ito. Sa loob, may mga litrato. Mga litrato ng isang binatang lalaki na bugbog sarado. Nakahandusay sa sahig na pununo ng mga sirang computer parts. Ang mukha ni Leo ay halos hindi na makilala. Napahawak si Amara sa kanyang bibig, pinipigilan ng pagsuka. "Tapos na ang laro, Amara," sabi ni Marco. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Wala na ang kaibigan mo, wala nang ebidensya, at wala ka ng pera." Tumingin siya sa mga mata ni Amara, at ang nakita niya roon ay hindi galit, kundi isang nakakakilabot na kasiyahan. "May dalawa kang pagpipilian," patuloy nito. "Una, pipirma ka ng divorce papers. Aalis ka sa bahay na ito na walang dala kahit isang sentimo. Mananahimik ka habang buhay at hahayaan kitang mabuhay. Ang pamilya mo sa probinsya, hindi ko sila gagalawin." Itinuro nito ang mga litrato sa sahig. "O pangalawa, pipiliin mo ang landas na pinili ng kaibigan mong hacker. At baka pati ang nanay at tatay mo madamay pa sa katigasan ng ulo mo. Para kay Amara,
Hindi yon isang pagpipilian. Iyon ay isang sentensya. Tumango lang siya, walang lakas na magsalita. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngumisi si Marco. Tumayo ito at inayos ang kanyang damit. Magaling! Maghahanda na ang mga abogado ko. Sa ngayon, mag-isip-isip ka muna kung paano mo sisimulan ang bago mong buhay bilang isang pulubi. Umalis ito. Iniwan si Amara na nakaluhod sa sahig. Napapalibutan ng mga piraso ng kanyang nawasak na pag-asa. Talo na siya. Wala na siyang laban. Umupo siya sa sofa, tulala. Ang isip ay blanko. Ang tanging pag-aari na lang niya ay ang maliit na USB na nakatago sa isang lumang teddy bear. Isang piraso ng ebidensya na wala ng saysay ngayon. Paano niya ito gagamitin kung ang kapalit ay buhay ng kanyang pamilya? Habang nakatitig siya sa kawalan, biglang umilaw ang isang bagay sa lamesa. Ang cellphone ni Marco. Naiwan nito. Isang mensahe ang lumitaw sa lock screen mula sa isang numerong hindi nakasave. The package is ready for shipment. The port is clear. Napatitig si Amara sa mensahe. Hindi niya ito maintindihan noong una. Ngunit dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit na kislap ang nagsimulang mag-apoy. Package, shipment, port, ang mga salitang yon. Ito ay code. At sa biglaang kaliwanagan, alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ito tapos. Hindi pa tapos ang lahat. Ang kamay ni Marco ay maaaring mahaba, ngunit nakagawa ito ng isang pagkakamali. Sa sobrang pagiging kampante, naging pabaya ito. At ang kapabayaan na iyon, ang nag-iisang mensaheng iyon, ay maaaring ang huling baraha na kailangan ni Amara. Ang mensahe sa screen ng cellphone ay nawala na, ngunit ang mga salita ay tila nakaukit na sa isip ni Amara. The package is ready for shipment. The port is clear. Sa gitna ng pagkawasak, isang pinto ang biglang nagbukas. Isang napakakitid na siwang ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Ang huling baraha na maaari niyang ilaro. Alam niyang babalikan ni Marco ang cellphone nito anumang oras. Mabilis niyang kinuha ang sarili niyang telepono at gamit ang nanginginig na mga daliri, kinuhanan ng litrato ang lock screen. Pagkatapos ay mabilis niyang itinago ang kanyang phone. Ilang segundo lang, bumalik si Marco sa sala. Naiwan ko pala, sabi nito. Kinuha ang cellphone sa lamesa na para bang walang nangyari. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Para dito, isa na lang siyang talunang kasangkapan sa bahay. Nang gabing iyon, hindi natulog si Amara. Hinintay niyang maging mahimbing ang tulog ni Marco. Dahan-dahan, siyang bumangon, naglakad na parang isang anino, papunta sa bodega. Sa ilalim ng mga lumang kahon, kinuha niya ang teddy bear ng kanyang pagkabata. Kinapa niya ang tahi sa likod, binuksan ito, at dinukot ang maliit na USB. Ang huling kopya, ang katotohanang sinubukan nilang ilibing. Kinabukasan, bago pa man magising si Marco, umalis na si Amara. Nagsuot siya ng simpleng damit, nag-commute, at pumunta sa isang computer shop sa Quiapo, malayo sa kanilang mundo sa Makati. Nagbayad siya para sa isang oras na paggamit. Inilabas niya ang USB at isinaksak sa computer. Ang mga file ay naroon pa rin. Ang mga spreadsheet, ang mga email, ang mga dokumento ng Nautilus Holdings. Sinunod niya ang itinuro sa kanya ni Byte noon. Gumawa siya ng maraming kopya at in-upload ang mga ito sa iba't ibang secure cloud storage services na protektado ng mga password na tanging siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos, nilinis niya ang kasaysayan ng computer at umalis na walang bakas. Ngayon, hawak na niya ang kanyang sandata. Ang kailangan niya na lang ay ang tamang taong hahawak ng gatilyo. May isang pangalan sa kanyang isip. Isang pangalan na nireserba niya para sa pinakadesperadong sitwasyon. Katrina Villanueva, isang premyadong investigative journalist na kilala sa kanyang katapangan sa pagbubunyag ng mga katiwalian
ng mga makapangyarihang tao. Ilang linggo na ang nakalipas. Habang nagpapanggap na abala sa charity work, ginugol niya ang oras sa pagre-research sa kanya. Gamit ang kanyang burner phone, tinawagan niya ang numerong nakuha niya mula sa isang source. Villanueva. Isang matigas at abalang boses ng babae ang sumagot. Miss Villanueva. Nagsimula si Amara. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses. Hindi mo ako kilala, ngunit meron akong hawak na istorya. Isang istorya na yayanig sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Tungkol ito kay Marco De Leon. Narinig ni Amara ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Miss, marami akong ginagawa. Kung may reklamo ka sa asawa mo, hindi ito tungkol sa pambababae, putol ni Amara. Ito ay tungkol sa money laundering, daan-daang milyon, isang sindikato, isang sandali ng katahimikan. Saan tayo pwedeng magkita? Tanong ni Katrina. Ang tono ay biglang naging seryoso. Nagkita sila sa isang tahimik na sulok ng National Library. Si Katrina Villanueva ay isang babaeng may matatalim na mata at walang emosyong mukha. Tinitigan niya si Amara na para bang sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Okay, Mrs. De Leon, mayroon kang 15 minuto para kumbinsihin ako. Sabi nito, inilabas ang isang maliit na voice recorder. Huminga ng malalim si Amara at nagsimulang magkwento. Inilahad niya ang lahat. Ang pagdududa, ang detective, ang dobleng pagtataksil. Nakikinig lang si Katrina, walang reaksyon. Mukha itong hindi naniniwala. Isang kwento ng mag-asawa. Narinig ko na yan, sabi ni Katrina nang matapos si Amara. Pero hindi mo pa naririnig ito, sabi ni Amara. Ibinigay niya ang isang piraso ng papel. Nakasulat doon ang mga link at password sa cloud storage. Lahat ng ebidensya, nandyan. Kinuha ni Katrina ang kanyang tablet, nag-type at nagsimulang magbasa. Nakita ni Amara ang dahan-dahang pagbabago sa mukha nito. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay ng isang matinding focus. Nakita nito ang mga bank statement, ang mga email, ang mga dokumento ng Nautilus Holdings. Diyos ko, bulong ni Katrina. Tumingin ito kay Amara. Ngayon ay may halong paggalang at pag-aalala. Alam mo ba kung gaano ito kapanganib? Oo, simpleng sagot ni Amara. Kaya kailangan ko ng tulong mo. At mayroon pa. Dagdag ni Amara, inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato ng text message na nakuha niya. The package is ready for shipment. The port is clear. Biglang nanlaki ang mga mata ni Katrina. Kailan ito? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, malapit na. Ito na ang pagkakataon para mahuli sila sa akto. Tumayo si Katrina. Ang kanyang isip ay tila tumatakbo na ng 100 milya bawat oras. Okay, ito ang gagawin natin. I-verify ko ang lahat ng ito. Makikipag-ugnayan ako sa isang trusted source ko sa NBI, yung hindi kayang bilhin. Hindi natin pwedeng daanin lang sa pulis. Baka may mga tao sila doon. Naglakad-lakad ito habang nag-iisip. Kapag nakuha ko na ang petsa at lokasyon ng shipment, sabay tayong kikilos. Sa eksaktong oras ng raid ng NBI, ilalabas ko ang buong istorya, mga headline, breaking news, social media. Gagawa tayo ng ingay na hindi nila kayang takpan. Ang pressure mula sa publiko ang magiging protection mo. Tumingin ito kay Amara. Ang mga mata ay nag-aalab. Pero para gumana ito, kailangan mong bumalik doon. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Natalo ka na. Kaya mo ba? Ang tanong ay parang isang hamon. Isang pagsubok sa kanyang katatagan. Tumango si Amara. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay puno ng determinasyon. Kaya ko. Nang gabing iyon, umuwi si Amara sa bahay na parang isang sundalong bumabalik sa teritoryo ng kaaway. Nadatnan niya si Marco sa library, umiinom ng alak, ang mukha ay puno ng pagwawagi. Huminto si Amara sa may pintuan. Tumingin siya dito, ang kanyang mukha ay blanko, ang kanyang mga mata ay walang buhay.
ang perpektong maskara ng isang taong sumuko na. "Okay, Marco," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at basag. "Panalo ka na." Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang sarili para sa huling yugto ng kanyang pag-arte. "Pag-usapan natin ang divorce." Ang hangin sa pribadong daungan ay malamig at amoy alat ng dagat na may halong langis. Ngunit para kay Marco de Leon, ito ang amoy ng tagumpay. Nakatayo siya sa dilim, ang liwanag lang ng buwan, at ang isang poste ng ilaw ang tumatama sa kanyang mukha. Sa kanyang harapan, isang grupo ng mga tauhan ang abala sa pagkakarga ng mga kahon mula sa isang van papasok sa isang maliit na speedboat. Hindi ito ordinaryong kargamento. Ang bawat kahon ay naglalaman ng milyon-milyong pisong cash, maruming pera na malapit nang maging malinis. Ang huling hakbang sa isang napakakomplikadong operasyon. Napangisi si Marco, perpekto ang lahat. Ang kanyang mga kasosyo sa sindikato ay masaya. Ang kanyang yaman ay patuloy na lumalago. At si Amara, ang kanyang maliit na problema ay naayos na. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang asawa. Talunan, wasak, nagmamakaawa. Isang langaw na madali niyang tinapik. Lumapit sa kanya si Isabel. Ang katawan ay balot sa isang itim na leather jacket. Mayroong kaba at pananabik sa mga mata nito. "Malapit na, Marco. Pagkatapos nito, pwede na tayong magbakasyon sa Europe." "Pagtapos nito, Isabel, ang buong mundo ay sa atin." Mayabang niyang sagot. Inaakbayan ito. Sa di kalayuan, nakatayo si Dante Vargas, nakasandal sa isang container van, naninigarilyo. Siya ang nagsisilbing bantay. Mukha itong iritado. Naghihintay na lang sa kanyang bayad. Para kay Marco, silang dalawa ay mga kasangkapan lang. Isang babaeng ginamit niya para sa kanyang kaligayahan at ambisyon, at isang asong kalye na ginamit niya para sa maruming trabaho. "Sir," sabi ng isa sa mga tauhan, "okay na po ang lahat. Handa nang umalis ang bangka." Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, handa nang ibigay ang hudyat. Ito na ang sandali ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Ngunit bago pa man niya maibaba ang kanyang kamay, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang ping ng isang cellphone notification. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong daungan ay napuno ng sabay-sabay na tunog ng mga notification mula sa mga cellphone ng lahat ng tauhan, ni Dante, ni Isabel, at maging sa kanyang sarili. Napakunot ang noo ni Marco, inis. "Ano yan? Sinabi kong patay ng mga telepono nyo." Ngunit napansin niyang lahat ay nakatingin sa kani-kanilang screen. Ang kanilang mga mukha ay biglang namutla. "Marco," nanginginig na bulong ni Isabel. Ipinapakita sa kanya ang screen nito. Kinuha ni Marco ang sarili niyang mamahaling cellphone. Ang lock screen ay puno ng mga notification mula sa lahat ng malalaking news outlets sa bansa. Breaking news! CEO Marco de Leon, utak ng isang malawakang money laundering operation. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Nanginginig niyang binuksan ang isa sa mga link. Isang respetadong news website. At sa front page, naroon ang kanyang mukha. Sa ilalim nito, naroon ang lahat. Mga screenshot ng mga dokumento ng bangko, ang mga detalye ng Nautilus Holdings, ang mga email niya kay Isabel tungkol sa kanilang mga plano, at ang pinakamasakit sa lahat, ang selfie ni Dante at Isabel sa bar kung saan nakazoom in ang kanyang mukha sa likuran. Ang ebidensyang siya mismo ang nag-utos na likhain. "Paano?" bulong niya, hindi makapaniwala. "Imposible. Sinira na namin ang lahat." "Marco, anong gagawin natin?" Nagsisimula ng magpanik si Isabel. Tumingin ito sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Sinubukan niyang tumakbo papunta sa dilim, ngunit huli na ang lahat. Biglang umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging dagundong ng mga sirena. Mula sa lupa, mula sa dagat. Tila nagmula sa lahat ng direksyon. Kasunod nito,
Bumukas ang mga nakakasilaw na floodlight. Ginawang araw ang madilim na daungan. NBI, huwag gagalaw! Bumaba kayong lahat! Isang sigaw mula sa megaphone ang yumanig sa buong lugar. Mula sa mga anino, lumabas ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation na armado ng matataas na kalibre ng baril. Kasabay nito, 2 police gunboat ang humarang sa daanan ng speedboat. Naging ganap na kaguluhan ang lahat. Sinubukang manlaban ni Dante. Nagbunot ito ng baril ngunit bago pa man niya ito maitutok, isang mabilis na anino ang dumamba sa kanya at pinusasan siya sa sahig. Marco! Sigaw ni Isabel, ngunit nahuli na rin siya ng 2 ahente. Si Marco ay hindi gumalaw. Nakatayo lang siya roon, tulala. Ang cellphone ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ang isip niya ay hindi maproseso ang nangyayari, ang kanyang perpektong plano, ang kanyang imperyo, ang kanyang buhay. Lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Naramdaman niya ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso habang isinasakay siya sa isang sasakyan ng NBI. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter na biglang nagsulputan ay walang tigil na kumukislap sa kanyang mukha. Ang dating hinahangaan na CEO ay isa na ngayong kriminal na ipinaparada sa harap ng buong mundo. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigawan at kumukislap na ilaw, isang figura ang nahagip ng kanyang mga mata. Nakatayo ito sa di kalayuan, sa labas ng police line. Sa ilalim ng isang poste ng ilaw, isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, kalmado, tahimik. Si Amara. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Amara wala siyang nakitang galit. Wala siyang nakitang saya. Ang nakita lang niya ay isang nakakakilabot na kapayapaan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Marco ang lahat. Hindi siya tinalo ng NBI. Hindi siya tinalo ng mga kalaban niya sa negosyo. Tinalo siya ng babaeng minamaliit niya. Ang babaeng akala niya ay nawasak na niya. Ang babaeng tahimik na kumuha ng lahat ng piraso ng kanyang basag na mundo at ginamit ang mga ito para itayo ang kanyang pagbagsak. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa daungan. Ngunit para kay Amara, ang mga alaala ay tila mga lumang litrato na lamang, kupas at malayo. Ang ingay ng mga sirena, ang pagkataranta, ang galit, lahat ay napalitan na ng isang payapang katahimikan. Ang iskandalo ay yumanig sa buong bansa. Gabi-gabi, nasa balita ang mukha ni Marco, ni Isabel at ni Dante. Ang mga headline ay parang isang nobela na sinusubaybayan ng lahat. CEO De Leon sentenced to life imprisonment for economic sabotage. Crime syndicate dismantled. NBI credits brave witness. Isabel Reyes and Dante Vargas receive lengthy prison sentences for accomplice to crime. Sa simula, kinailangan ni Amara na umalis, magtago mula sa media. Ngunit ngayon, wala na siyang tinataguan. Nakatayo siya ngayon sa isang bagong opisina, maliit ngunit maliwanag. Sa salamin ng bintana, kitang-kita ang isang bagong sign, ang Simula Foundation. May kumatok sa pinto. Isang pamilyar na mukha ang sumilip, nakangiti. Si Leo, mayroon pa ring mga bakas ng peklat sa kanyang mukha, isang paalala ng kanilang madilim na nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng buhay. Okay na ang lahat, Amara, sabi ni Leo. Naka-install na ang bago mong security system. Mas matibay pa sa pader ng Malacanang. Walang sino mang makakapasok sa data ng foundation mo. Ngumiti si Amara. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Leo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo, sagot ni Leo. Ang pera mula sa legal na asset settlement ni Amara ay hindi lang nakatulong sa kanya para makapagsimula muli. Tinulungan din nito si Leo na makabangon at magtayo ng sarili niyang maliit na cybersecurity company. Sila ay hindi na lang kliyente at hacker. Sila ay naging magkaibigan, 2 taong nakaligtas sa parehong bagyo.
Nag-abot si Leo ng isang sobre. Pinabibigay pala sa'yo. Galing sa mail. Nang makita ni Amara ang sulat kamay sa sobre, bahagya siyang natigilan. Galing ito sa Muntinlupa, kay Marco. Kinuha niya ang sobre. Ang mga daliri ay hindi man lang nanginig. Noong unang panahon, ang sulat na ito ay dudurog sa kanyang puso. Ngayon, wala na siyang maramdaman, kundi awa. Awa para sa isang taong nagkaroon ng lahat, ngunit piniling itapon ito para sa kasakiman. Hindi niya ito binuksan. Kasama si Leo, naglakad sila palabas. Sa isang maliit na bakuran, meron silang isang maliit na nasusunog na bunton ng mga tuyong dahon. Walang salitang namutawi, tahimik na inihagis ni Amara ang sobre sa apoy. Habang pinapanood niyang maging abo ang mga salita ni Marco, isang bigat na hindi niya namalayang pasan-pasan niya pala ang tila naglaho mula sa kanyang mga balikat. Ito na ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. At ngayon, malaya na siya. Pagkalipas ng isang oras, nakatayo na si Amara sa isang podium sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao, mga mamamahayag, mga taga-suporta, at ang mga unang benepisyaryo ng kanyang foundation, mga babaeng biktima ng panloloko at pang-aabuso. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pangalan ng foundation na ito ay Ang Simula. Panimula niya. Dahil naniniwala ako na sa bawat pagtatapos, gaano man ito kasakit, ay mayroong pagkakataon para sa isang bagong simula. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan, mga matang puno ng sakit, ngunit mayroon ding kislap ng pag-asa. Marami sa atin ang nakaranas ng pagtataksil, ng sakit, ng pakiramdam na tayo ay nag-iisa at walang halaga. Ngunit narito ako ngayon para sabihin sa inyo, hindi kayo nag-iisa at ang inyong halaga ay hindi kailanman mababawasan ng mga taong nanakit sa inyo. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa paghilom, sa pagbangon mula sa abo at paggamit ng ating mga sugat para maging ilaw sa iba. Nagpalakpakan ng lahat. Isang palakpakang puno ng pag-unawa at pag-asa. Nang gabing iyon, nag-iisa si Amara. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya nakaramdam ng kalungkutan. Nagpunta siya sa lugar na dati niyang kinatatakutan, ang dalampasigan. Dati, ito ang lugar ng kanilang mga masasayang alaala ni Marco. Ngayon, isa na lang itong lugar, isang magandang lugar. Hinubad niya ang kanyang sapatos at naramdaman ang malamig at basang buhangin sa kanyang mga paa. Ang tunog ng mga alon ay parang isang awit na nagpapakalma sa kanyang kaluluwa. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng dagat, ang hangin ng kalayaan. Habang naglalakad siya sa tabi ng tubig, isang maliit at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya. Mas mabuti ito. Ito ang buhay na pinili niya para sa sarili niya. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Amara. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang paglalakbay ni Amara ay naging paglalakbay din nating lahat. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng pagtataksil, mayroong liwanag na naghihintay sa bukang liwayway. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naramdaman namin ang bawat pighati, bawat takot, at bawat tagumpay ng ating bida. Nais naming iparating ang isang mensahe na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katarungan, sa halip na paghihiganti, at sa pagtukoling na ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig na ibinibigay natin sa ating mga sarili. Ngayon,
Nais naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Amara? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong puno ng aral at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na Kwentong Puso TV.